Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Ito ang pinakamainit na balita ngayon. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na napigilan ang sarili at naglabas ng sama ng loob at pagkadismaya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa speech ni dating Pangulong Duterte sa Davao City sa rally against charter chains ay hindi na napigilan ng dating Pangulo na magsalita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Ayon kay FPRRD, ito di umano ang kanyang kinatatakutang mangyari. Dismayado siya sa pamumuno ng Marcos administration at ang pinagagawa ng mga Marcos sa kanila sa kabila ng pagtulong nito sa kanilang pamilya. Binulgar din ni Tatay Digong na totoo ang kumakalat na pulburon issue at totoo di umano na nasa listahan ng PDEA itong si President Bongbong Marcos noong siya ay mayor pa lang ng Davao. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Naku po, nagsalita ng mga kababayan. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Yari talaga dito si Press PBA mga kababayan. Ginalit niya si Tatay Digong. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw nakikita tayo. Punta Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya, at sa national office. Dito mga congressman, gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo
kasi pahabain mo ang termino. Gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Naku po, wag naman sana. Alam niyo mga kababayan, nakakagulat din naman talaga ang pamumuno ni President Bongbong Marcos ngayon. Napakadaming mga Pilipino talaga na bumoto sa kanya noong nakaraang eleksyon na nadismaya talaga. At isa pa mga kababayan, nakakagulat itong ginawa nila sa mga Duterte na kung ako ang tatanungin, ay kaya lang naman sila nanalo dahil sa mga Duterte supporters. Tapos ngayon, tila nagka-amnesia itong si Pangulong BBM. Delikado talaga ito mga kababayan pag hindi naayos ni PBBM. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. Alam mo, presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong Bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, wala naman, yun naman lang ang dapat lang pagkwentuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Alam bakit? Bakit nadalhin tayo sa parliament? Anak ka nang. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa mata.